Hello mga kananay! First time ko palang gawin itong video na to. Sana'y suporta ninyo ang first time nanay ko. So ito, nangahehe, maaga palang gising dyan si Bilog. At ayan na nga, nakikipaguntangan na nga siya sa tatay niyang Bilog din. Alam niyo naman, ngayon medyo umuulan dito at sa bahay ng binan ko. Kasi syempre sa ngayon nakikitira muna kami dito sa bahay ng binan ko kasi sapagkat hindi pa tapos yung bahay namin. And then, mula kasi nung nagbuntis ako, hindi na namin naituloy yung bahay namin ulit. Dahil kailangan mag-ipon para sa panganganak ko. Umiyak na pala si Bilog dyan, kaya binuhat muna siya ng ate niya na pamangkin ng asawa ko na nag-iisang babae na apo ng binan ko. Halos lahat kasi sila is lalaki. So, nag-iisang babae, si Kate, na apo. So, wala siyang ibang kalaro dyan kundi si Bilog lang talaga. And then, simula pa nung bata talaga siya, hanggang ngayon, siya ay nag-iisang babae. Ayan, so kinuha ko na si Bilog kasi nag-aalboroto na siya dyan. At saka, ayan, tingnan nyo naman, oh, napaka-cute ng batang yan. Naku. Ay, tingnan nyo. Alam nyo, ang pinakamasaya sa araw-araw nagigising ka sa umaga is makita mo yung anak mo. Siya yung nagbibigay ng buhay sa'yo. Ayan. Parang, ang cute talaga, naku, titignan nyo, parang hindi ko kamukha. Joke lang. Pero hindi ko talaga siya kamukha. Ang kamukha niya talaga dyan is yung tatay niya na bilog din. Pero butas siguro ng ilong nakuha niya sa akin. Naasa kasi ako ng asawa ko dyan kaya napadila ko. Alam niyo ba mga kananay, lalo na sa mga malalayong nanay, umuwi sa bahay. Napakasaya na uwi ka sa bahay na ganyan ang madadatnan mong batang napakaliit, napaka-cute, pugi, diba? Gusto niya na ginaganyan siya. Tsaka, pansin nyo nanay, no? Maraming pagsubok, lalo na nagbuntis ako dyan. Maraming pagsubok na dumating. Yan. Kahit papano, nakaraos din. So, ayan, sinasayaw ko na siya dyan kasi nga, ayaw niya na nakaupo. Gusto niya sunasayaw siya. Tapos, kumakanta pa nga ako dyan ng tong 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 pakitong kitong nangihimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap huliin sapagkat nangangagat. So ayan, success na ang nanay nyo, tulog na yan, pero mamaya prank pa yan, hindi natin alam, pero tingnan natin. So ayan, inumpisahan ko na din habang tulog si Bilog. Nag-ayos na ako ng mga labahin. Sineparate ko dyan yung mga, meron kasing, si Sean kasi is meron siyang rashes, kaya hindi ko siya masyadong pina-diaper. Sa ngayon, nalampin muna siya. Tapos, sineseparate ko dyan yung may tae, tsaka yung wala. So, uunahin ko muna yung may mga tae, yung may mga mancha, para at least, hindi siya halo dun sa mga ibang damit niya. Tapos, habang sineseparate ko yan, tinecheck ko na rin kung ano pa yung mga kailangan gawin. Lalo na ngayon kasi nag-umpisa na ako. So, inuumpisahan ko dyan ngayon is yung mga dimansya, yung may mga pupo ni Bilog. So, habang andyan ako, nag-iisip ako kung ano yung mga kailangan pang gawin. Siyempre sa ngayon, wala pa akong masyadong ginagawa. Alam nyo ba mga kananay, napakaswerte ko kasi wala akong ginagawa talaga. As in, wala. Focus lang ako sa anak ko, pagiging nanay, tsaka yung mga damit niya lang, kailangan inaasikaso ko yung pagiging nanay ko sa anak ko. Kasi nag-iisa siyang anak ko. Kumbaga, very supportive yung biyenan ko. Yan dyan, nakikita nyo, yan dyan yung biyenan kong babae. Ang hilig talaga niya is magluto. Wala silang ibang, masarap silang magluto. Ganon din sa mga kasama ko din dito sa bahay. Ilan pala kami dito sa bahay? Si hipag ko, yung nanay ni Kate, yung kanina na pamangkin ng asawa ko na sinabi ko kanina. Tapos yung asawa ng
biyenan ko na lalaki. Sa ngayon kasi wala sila kasi linggo, so nagsimba sila at saka may mga service sila sa iba't ibang barangay. Kumbaga yung mga kasing tuwing linggo kasi nasa simbahan sila, nagsisilbi sila sa church. Tapos meron pa silang service na tinatawag na pumupunta sila sa mga malalayong barangay para hindi na sila pumunta sa pinaka main church. May mga kumbaga magbisita, ganon, yung mini church lang. Tapos doon na sila nagsiservice sila doon. So yan nandyan na ako sa pagsasampay. So kung napapansin nyo may parang invisible na kamay dyan, ayaw magpakita. So asawa ko yan, may hawak siya. Matangkad kasi yan, kaya siya na yung pinaghawak ko ng hanger kasi nga umuulan dyan sa terrace. So diyan lang sa lugar na yan yung pwede kaming maghanger ng mga damit. And then syempre, nagkukwentuhan kami diyan, pinag-uusapan namin kung kumusta yung trabaho niya, tapos ano yung magiging plano namin sa susunod na mga in the future ba. And then syempre, tingnan nyo may mga, alam nyo ba mga kananay, kwento ko lang, share ko na lang din. Yung lampin na yan, yan yung napagpupupan ni Bilog. And then, ginagamit ko lang dyan, hindi po sabon, kundi safeguard lang. Madali siyang matanggal sa safeguard. Kahit anong safeguard, pink or white, basta nakakatanggal siya ng mancha. Kahit ano pong damit, pwede nyo siyang gamitin, mga kananay. So, ayun, balik tayo, niipit-ipit ko yan, yung mga dampin na yan. So, medyo nabawasan yung rashes ni Bilog dahil sa lampin. Kasi yung diaper kasi, mainit kasi yun sa puwet. And then, syempre, diba, itong mga nakaraan, summer, mainit ang panahon. Syempre, mainit din sa puwet nila, hindi sila komportable. So, siguro dahil dun siya nagkaroon ng rashes. And then, habang nagsasampay din ako dyan, sinashare ko din, sinabi ng asawa ko kung talaga bang natanggal sa safeguard dahil hindi siya makapaniwala. So, sinabi ko, oo, talaga sa safeguard lang talaga yan natanggal niya. So, ayan. Habang kiniklip ko yan, so, sabi ko sa kanya, isabit niya na lang muna yung isa. So, napakatagal niyang isabit, So, ayan, balik tayo, no? Yung kanina pinag-uusapan namin ng asawa ko sa trabaho. Yung asawa ko pala, mga kananay, is umuwi yan tuwing linggo. Wala siyang pasok tuwing linggo. So, nagtatrabaho ko siya sa Bulacan. So, uuwi siya ng Sabado ng gabi to Nueva Ecija. Tapos, Monday ng madaling araw, saka na naman siya bibiyahe papuntang Bulacan. So, very sacrifice niya din yon para lang makita niya yung anak niya, si Bilog. So, supportive din siyang tatay sa anak niya din. And then, kapag tuwing linggo, minsan tinutulungan niya din ako kung parang yan sa paglalaba. Nakakatulong din siya sa akin kahit papaano. And then, syempre, kahit sa linggo, iniisip ko din, pahinga niya din. So, minsan pinagpapahinga ko siya, kaso minsan ayaw niya talaga magpahinga. Minsan may ginagawa siya. Gusto niya may ginagawa din siya. And then, kaming mag-asawa, totally hindi pa kami mag-asawa kasi hindi pa kami kasal. So, share ko lang din sa inyo, no. Nag-propose siya sa akin dati, 2021. So, sinagot ko naman siya. Kaso, sabi ko, huwag muna kami magpakasal kasi i-enjoy muna namin yung relationship namin. And then, sabi ko, gawa na muna tayo ng bahay. Sabi ko. So, nung ginawa yung bahay, doon ko na-realize, diba, gumagawa kami ng bahay, tapos, hindi ko alam kung mabibigyan ko siya ng anak, kung kami ba talaga in the future. So, sabi ko sa kanya, tigil mo na yung bahay. Sabi kong ganun. Pero, hindi namin tinigil talaga yung bahay. Talagang kinontinuous pa namin. So, ayun, nabuntis ako. So, tinigil namin yung bahay, Kasi, syempre, yung bahay, kung uunahin mo yung bahay, tapos parehas kayo nag-share. Balang araw, hindi pala kayong para sa isa. Paano yung share nyo sa bahay? Hahatiin nyo yung bahay. Syempre, hindi naman pwede yung ganun,
So, yung, inano lang namin siguro and then nabuntis ako. So, yun, yung nabuntis ako that time, tinigil namin yung bahay. Meron kasi silang pamahiin na bawal daw ng pokpok ng pokpok 'pag may buntis. So, hindi ako sure doon sa pamahiin na yun, pero totoo naman daw. So, ayan, umiiyak na naman si Bilog. Kailangan niya ng dumede. Breastfeeding pala ako kay nanay kasi sabi ng OB ko, tsaka ang TEDYA, mas mas safe daw kapag padede. So, ayun mga kananay, sa susunod ulit.